God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi kung kayo po ay nanonood nito ng panahon ng gabi. So ano man po ang pagkakataon na meron po kayo ngayon, bumabati ko po kami sa inyo ng magandang araw at naniniwala kaming kayo ay patuloy na nasa patnubay at pangunguna ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, napaka-sweet ng Banal na Espiritong makasama at siya po ang nangako sa ating hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Tayo po ay nanatili pa rin sa ating pinag-aaralan, The Power of Imagination, at tayo po ay nasa pang-5 linggo na. At pinag-uusapan po nga natin itong Power of Imagination. And for this episode po, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Seeing with the Eyes of Faith, o yung makakita tayo sa pamamagitan ng mata ng ating pong pananampalataya. So, pag-uusapan po natin po ito. At alam ko po na lahat po tayo ay nakakaranas sa buhay ng sitwasyon na tila baga imposible, na minsan ay para tayong susuko na. At kapag ganito po ang ating nararanasan, heto po ang ilang bagay na makatutulong sa atin. When circumstances seem impossible, remember God's word in difficult times. Maalala natin o alalahanin natin ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa mga panahong tila baga imposible. Sa mga kasama ko pong mga kamanggagawa kay Kristo, sa ubasan ni Kristo, kapag ang ating pong sitwasyon ay nakapagdadala sa atin sa lugar na nakapag-iisip na tayo kung tayo nga ba ay susuko na o titigil na sa pagmiministeryo, i-remind natin ang ating mga sarili kung paano tayo tumanggap ng salita ng Diyos noong tayo ay Kanyang tinawag. Remind ourselves of the prophetic words we have received from Him. Napaka-importante po nito. Alam niyo po, Banal na Espiritu, sabi po ng John chapter 14 verse 26, subalit ang kaagapay, ang Banal na Espiritu na isusugo ng Ama sa pangalan ko ay magtuturo sa inyo ng lahat at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So, maging open po tayo sa kilos ng Banal na Espiritu because ipapaalala niya sa atin ang mga salitang o pangako na ibinigay at sinalita ng Diyos sa atin. The Holy Ghost shall teach you all things and bring all things to your remembrance. God often reminds us of what He has already spoken before He reveals something new. Kapag naalala mo to, kalimitan po ay i-remind muna tayo ng Panginoon kung ano ang sinabi niya sa atin, then magre-reveal siya ng mga bagong bagay sa atin. Katulad po ng kay Abraham. Si Abraham, na-remember niya po yung covenant ng Panginoon in Genesis chapter 15. Pero sinabi po ito sa kanya ng Panginoon in Genesis chapter 12, nung tinawag po siya ng Panginoon. Samahan niyo po ako, Genesis chapter 15 verse 1. Ito po ang sabi ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pamamagitan, sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. Alam niyo po, para sabihin ni Lord kay Abraham na huwag matakot, ibig sabihin nito na natakot si Abraham. And the Lord came to assure him that He was his source and that His promises were true and would come to pass. Yung para bang medyo nag-aalinlangan na si Abraham, pero the Word of God assured him na ang pangako ng Diyos ay mangyayari sa kanyang buhay. Sometimes, when we make great steps of faith, kagaya po ng pagtugon sa panawagan ng Diyos, mga kasama kong pastor, na maging tagapagturo tayo, magpastor ng isang iglesia, maging tagapagturo at tagapaghayag ng Ebanghelyo ni Kristo, our minds begin to think, what have I done? Ano itong nagawa ko? Di po ba? Bakit ako sumabak dito? But alam niyo po, the Lord is always there to reassure us if we will not but listen. Kung magpapatuloy po tayo makikinig sa Kanya.
Ang pangako po ng Diyos kay Abraham ay siya ang kaniyang magiging kalasag. He didn't promise to provide a shield, although maganda po sana yon. That would be awesome. But ang sabi niya po, He Himself would be Abraham's shield. Siya po mismo yung kalasag ni Abraham. And that is so awesome. Sino man po, naman pong bagay ang atake kay Abraham ay kailangan munang dumaan sa Diyos. He promised to be His exceeding great reward too. Notice that God didn't just promise to reward Abraham. Hindi sinabi ng Panginoon na gagantimpalaan kita. But He promised to be His reward. Ang Panginoon ang gantimpala niya. If you get God, then you get all that He has to offer. Lahat po ng sayo, kaya nga po sa New Covenant, lahat ng meron si Kristo ay meron tayo kasi naging kasama po tayong tagapagmana ni Kristo. Alam niyo po, maging si Josue, naalala niya rin po ang sinabi ng Panginoon sa kanya before entering the promised land, bago niya po pasukin ang lupa ng Kanaan. Sabi niya po sabi po ng Joshua chapter 1 verse 9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Ito po sinasabi ng Panginoon, i-remind mo ang sarili mo tungkol sa sinabi ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sasayo kahit saan ka pumaroon. What a wonderful promise na hindi ka iiwanan ng Panginoon at kasama mo siya kahit saan ka pumaroon. So ang question po na kailangan nating itanong sa ating mga sarili ay, have I forgotten something that God has already spoken? Nakakalimutan ko na ba yung mga sinabi sa akin ng Panginoon, ang panawagan sa akin ng Panginoon sa aking buhay? Alam niyo po, your vision must be larger than your present circumstances. Ang ating pananaw, ang ating pangitain ay kinakailangan mas malaki kaysa sa pangkasalukuyan nating kalagayan. Kailangan nating magkaroon ng pangitain ng malawak at malaki. Kasi po ang Panginoon na tumawag sa atin na malaki, mas malaki kaysa kasalukuyan nating kinalalagyan. Faith sees future possibilities before present realities. We don't measure God's promise by human resources. Ang basis po is not your current income, but His promise provision. Kasi po mauubos ito at kakapusin ito. But ang provision ng Panginoon ay nakasalalay sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Diyos. Sabi po ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 19, ay ganito, ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang kalimitan tanong ng mga tao ay, gaano ba ang mayroon tayo? O gaano ba mayroon ako? Pero ang tanong ng pananampalataya o ng taong nananampalataya ay gaano ba ang ipinangako ng Diyos? How much do we have versus what has God promised? Ano ba pinangako ng Panginoon? Here is a classic example po ang saying with the eyes of faith. Ito po yung example. Naalala niyo po ba si Propeta Elisha at ang kanyang servant? Kung paanong binuksan ng Diyos ang paningin ng kanyang servant upang makita niya ang nakikita ni Elisha sa mata ng pananampalataya. Noong panahon na yon ay nagkaroon po ng pakikipagdigma ang Israelita at ang mga Arameyo ng Syria. Subalit, ang nangyayari po, nalalaman po ni Elisha, ang mga plano po ng hari ng Arameyo at binabalaan niya ngayon ang hari ng Israel para makaiwas sila at makapaghanda sila. At every time na mangyayari to na nadidismaya po yung hari, nagalit po yung hari sa kanyang mga opisyal at nag-aakala siyang mayroong nag-iispiya sa mga ito. Ngunit isa po sa mga Arameyo nagsabi, si Eliseo ang naghahatid ng impormasyon sa hari ng Israel. Si Eliseo ang nagbibigay ng tip o nagbibigay ng information sa Israel dahil naririnig niya ang mga sikretong plano ng hari. Yung mga piniplano ng hari sa kanyang bedroom, naririnig po
ni Eliseo, ni Elisha. Kasi po si Eliseo ay nakakakita sa pananampalataya. Kaya po itong haring ito ay nag-utos po sa kanyang mga sundalo na dapin si Eliseo. Ito po ngayon ang pangyayari. Sundan po natin sa ikalawang mga hari, kapitulo 6, talatang 15 hanggang 17. Sabi po ng talatang 15, kinabukasan, gumising ng maaga ang katuling na Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" Sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Elisha and his servant faced the same battlefield. Pareho lamang pong digmaan ang kanilang hinarap. But the servant saw the Syrian army while Elisha saw the heavenly army of God. So ang Panginoon po, binuksan po ang mata ng pananampalataya ng servant ni Elisha. Nothing changed externally, but through the eyes of faith, the servant's perspective changed. Nabago po yung kanyang pananaw. Alam niyo po, victory often begins with spiritual vision before visible deliverance. And you have that ability to see. We believe that humanity, meron po tayong kakayanan na makakita nito. Kung ikaw po ay isang born again, ikaw ay isang mananampalatayang Kristiyano, kagaya po ng servant na Elisha at na Elisha, meron tayong kakayanan na makakita sa mata ng pananampalataya. We believe that humanity originally enjoyed fellowship with God and that was disrupted by sin. Na-disrupt po ito ng kasalanan, magkasala po ang tao. And we also believe that originally, ang tao po primarily uses their spiritual ability to see through their hearts more than their natural ability to see with their natural eyes. Yung po yung pangunahing ginagamit nila, yung mata sa pananampalataya. Nakakakita sila ng eyes nila kasi nilikha sila ng Panginoon ng ganun. Pero ang primarily na ginagamit nila, predominantly, ay yung mata ng pananampalataya. Pero dahil nga po sa kasalanan, ay nabago po ito. And while the scripture clearly teaches us that sin damaged humanity's relationship with God, they also lost their spiritual eyesight. But because of what Christ has accomplished on the cross, believers today experience restored spiritual life through Christ and through the indwelling power of the Holy Spirit and through the new birth na tinanggap po natin. Not only our spirits are made alive, our spiritual ability to see in faith were restored. Napanumbalik po ito. May kakayanan na ulit tayo ngayon makakita sa mata ng pananampalataya. The Holy Spirit enables spiritual understanding. Nakakaintindi na tayo ng mga bagay na spiritual. And we learn to discern God's truth through the Word of God. Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, natututunan natin at nadidiscern natin ang mga katotohanan ng Diyos. Kaya nga po itong si Apostol Pablo ay nanalangin para sa mga mananampalataya ng Efeso. Sabi po ni Pablo, Paul prayed that the believer's spiritual eyes would be enlightened. Natatandaan niyo po ba ito sa Efeso Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18? Ang sabi niya po dito ay, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ng inyong mga mata, ng inyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Ito po yung panalangin ni Pablo sa mga taga-Epeso at ito po ay magandang panalangin na mabuksan ang ating pangunawa, ang ating spiritual understanding.
Spiritual understanding produces courage in impossible situation. Kaya po, kahit tayo ngayon ay nasa sitwasyong tila susuko na at napaka-imposible ng sitwasyon, when we remind ourselves of the promise of God and the calling of God sa ating buhay, because ikaw ay tinawag ng Diyos, ikaw ay isang born again, you have the ability to see and you have the ability to understand spiritual things of God na nakakapag-produce ng courage even sa mga imposibleng sitwasyon. Kaya nga po sa pagtatapos natin ngayon, ang ipinapahayag po ng ating episode ngayon today is not simply to think bigger, but to trust God's Word more than your circumstances. At katulad po ng lingkod ni Eliseo, believers need their spiritual eyes open to recognize God's presence and provision. Ibinigay na sa iyo ng Panginoon, binalik sa iyo ng Panginoon tong ability na ito makakita. Buksan mo ang mata ng iyong pananampalataya. And as we remember His promises, allow the Holy Spirit to renew our understanding and walk by faith instead of by sight. We become better equipped to pursue the calling of God sa ating mga buhay na inilagay niya po sa ating mga puso. Not in our own strength. Tandaan niyo po, hindi po natin to gagawin sa atin pong sariling ability, but sa Kanyang ability na ibinigay niya rin sa atin. Lahat pong ito ay galing sa Diyos. Lahat pong ito. At kailangan nating makita ang sarili natin sa mata ng pananampalataya. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo hanggang sa susunod na linggo. Nagpapaalam po kami. Life is best lived by grace. Shalom!